Hanggat pinaglalaban po natin ang good governance, ang DRS ay mananatili at magpapatuloy sa pakikibaka, pakikilaban at pakikiisa para sa ating tunay at mahal na Tatay Digong. At ngayon, na kami mag-iisang taon na, kami nagpapasalamat sa lahat ng inyong suporta, sa lahat ng nakikisa at lalong-lalo na sa aming mga volunteer Duterte Riders. Of course, kasama na po natin din ang mga DRT na patuloy na nakikipaglaban sa kalsada. Hindi alinlangan ang mahal na gasolina. Hindi alinlangan na meron kang trabaho. Hindi alinlangan na inaaway ka na ng asawa mo. Ang mahalaga, ang makipaglaban para sa bayan. Kung saan nakita namin ang liwanag dahil kay Tatay Digong. Halos 50 dekada ang pag-uusap ng gobyerno at ang MILF. Saka pa pinirmahan, saka pa naibigay sa amin ang katarungan aming minimithi ay noong may halal si Tatay Digong. Mag-rally noong March 16, 2025 sa buong Kamaynilan at sa mga sumunod na mga araw at mag-iisang taon na po ang DRS, patuloy po kaming lumalaban, patuloy po kaming nakikisa, patuloy po kaming nakikipag-rally. Walang pili kahit saang lugar pa man yan. Kami po ay laging nakikisa. Kung kaya't sila Ka Eric ay lagi din po namin kasama. Wala po kaming pinipiling grupo, wala po kaming kinakampihan. Hanggat pinaglalaban po natin ang good governance, ang DRS ay mananatili at magpapatuloy sa pakikibaka, pakikilaban at pakikiisa para sa ating tunay at mahal na Tatay Digong. At ngayon, na kami mag-iisang taon na, kami nagpapasalamat sa lahat ng inyong suporta, sa lahat ng nakikisa at lalong-lalo na sa aming mga volunteer Duterte Riders. Of course, kasama na po natin din ang mga DRT na patuloy na nakikipaglaban sa kalsada. Hindi alinlangan ang mahal na gasolina. Hindi alinlangan na meron kang trabaho. Hindi alinlangan na inaaway ka na ng asawa mo. Ang mahalaga, ang makipaglaban para sa bayan. Dahil ang tunay na Pilipino ay ang Pilipinong may pagmamahal sa sariling bayan. Hindi politika, hindi pagpapasikat, at hindi pagpopogi lamang sa social media. Ang Duterte Riders ay walang tulog doon sa HOR. 3 araw sana kami doon. Ngunit 2 araw pa lang bumaba na si Tambaloslos dahil yung mga sasakyan pumapasok sa HOR, pinagbabato namin ng plastic at kamatis. In fact, nung sinabi ni Kiko Barsaga doon sa isang rally na lusubin ng Dasmariñas Village, 5 po sa aming miyembro, kasama po ako, ay na-detain doon sa loob. Bakit? Kasi ginagampanan namin ng walang takot. Pag sinabi mong lusubin, lulusubin namin yan. Hindi sa salita, hindi sa social media, hindi sa caption. Kaya sa lahat, maraming salamat sa patuloy na pakikipaglaban. Mahal po namin ang bawat isang lumalaban para sa katotohanan. Sa mga DRS na aking mga kaagapay sa lansangan, maraming salamat sa inyo, sa DRT, sa lahat ng sa Malabon Riders, sa labas, sa lahat ng nakikipaglaban. Mabuhay po tayong lahat at patuloy po tayong magkaisa upang lumaban para sa ating mahal na bayan. Maraming salamat,
Brother Ka Onings, Duterte, Riders Supporters Philippines. Last two na lang ha. Pasensya na doon sa mga hindi na pagbigyan dahil tayo po ay may time limit dito sa Club Filipino at mayroon po tayong community activity of solidarity and final community singing and oath-taking. Tawagin muna natin bago ang huling dalawang panghuli si Aguila ng Cagayan. Hindi po si Aguinaldo ito, Aguila, Philippines Cagayan ito. At ang isa ay ang mensahe nila Captain Dado sa pamamagitan ng kanilang representanteng si Colonel Yu, SFGF. Please come forward. At kayo ay tatawagin na Colonel Yu. At the same time, ang representante ng Aguila ng Cagayan Group. Pero bago po kayong dalawa, ito ay boses ng mga Muslim brothers and sisters in solidarity sa kampilan na launching at pagtitipon. Si Ma'am Norodin Talipasan Kasapi Farm from Cotabato City. Lapit na po si Ma'am Norodin. Okay, sorry. Ang nakalagay dito, akala ko Miss Norodin. I'm sorry, sir. Si Brother Norodin Talipasan from Farm and area ng Cotabato City. Opo, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang hapon sa ating lahat. Good afternoon po. Alam mo, kami sa Mindanao kung saan noong kapanahunan doon na nangyari ang nabuo ang mga makakaliwa dati. Kami yung mga mamamayan na lumaban sa gobyerno noon, ang aming mga ninuno dahil sa martial law noon. Opo, kami po noon ay palaging may gulo. Ang sabi nga ng mga may kasabihan na where war never end ay nasa Maguindanao. Kung saan nabuo ang MNLF, kung saan nabuo ang MILF. Kada mag-usap ang gobyerno at ang makakaliwang grupo noon magkakaroon ng anak, mga anak na iisa na namang dahil sa mga katiwalian noon ginagawa sa gobyerno at sa pagmamalupit sa aming mga maliliit na salaylayan. Kaya kami hanggang kaya pa namin na naiwan ngayon ng mga ninuno namin kung saan nakita namin ang liwanag dahil kay Tatay Digong. Halos 50 dekada ang pag-uusap ng gobyerno at ang MILF. Saka pa pinirmahan, saka pa naibigay sa amin ang katarungan aming minimithi ay noong may halal si Tatay Digong. Bago kami naging kasapi, bago nabuo ang aming grupo, sir, na kasapi ay dati na kaming MRRD, NECC, ARMM pa po noon. Medyo kinakalaban din namin ang governor noon. Noong magkaroon ng eleksyon sa pagka-presidente, alam nyo ba na ang lakas ng suporta namin kay Sara Duterte? Pero bigo kami. Dahil bigo kami noon dahil hindi siya tumuloy. Ang kampanya namin doon sa laylayan, Sara Duterte. Pero medyo nabigo kami. Pero baka naman ngayong 2028, ngayon pa lang sisimulan na natin. Alam nyo, gumagamit kami ng bangka para lang sa signature campaign natin. Opo, makikita doon sa mga form natin na medyo nabasa. Oo, pasensya lang. Pero kahit pa paano, ginagampanan namin ang tungkulin para makabayad man lang kami kay Tatay Digong sa ginawa niyang pagbigay sa BOL, ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na kanyang ibinigay ngayon kung saan kahit sa laylayan ngayon inaabot na ng programa ng aming butihing chairman. Ngayon po,
Inihikayat ko po ang mga kasamahan natin sa BARM at buong Mindanao, lalong-lalo na sa Cotabato City, na wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Dito na tayo kay Sara. Wala man tayong maibigay na pera, hindi man natin kaya magpunta dito sa Maynila. Dahil sa totoo lang po, nagsulisit lang ako ng pamasahe ko. Isang hamak na COS lang po ako. Kaya nahuli ako dahil hindi ako nakasabay sa mga kasamahan ko kay medyo kumulang yung bayad natin sa aeroplano. Kaya lang po, medyo mayroon din tayong isang salita kaya maraming nagpautang na rin. Opo. Oo. Babayaran lang natin pag uwi natin pagka magbalik na tayo sa ating serbisyo. Tama yung sabi ni Sir kanina, yung rider, na hindi tayo natatakot sa mga asawa natin. Opo, hindi tayo, kung nasa tama ang ipinaglalaban natin. Kasi yung mga asawa natin, madali lang yan pakiusapan. Ako po, palagi hindi ko na lang ipakita ang likod ko kay medyo makaya. Pero ang sikreto sa ating mga asawa pagka magalit sa mga ganito, bilhin natin na hanger yung mahina lang. Kahit na paluin tayo, hindi gaano kasakit. With that, Assalamualaikum, magandang hapon po sa ating lahat.